1 verse 3 says, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Let us praise our God. Let us praise Jesus, for through Him we have a living hope. Let us praise Him. Let us celebrate with all our heart for a risen Savior. Let's give Him our highest praise. Amen. Oh, oh. We say every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We say every praise is to our God. every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. We sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Make it louder. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. He is our healer. Yes, He is our deliverer. Oh, yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. Oh, God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our every word of worship. with one accord. Every praise, is to our God. Every praise we sing, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We say, sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, is to our. For the last time we say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise, is to our God. Every praise, oh Lord. Every praise is to our God. Hallelujah. Yes, Jesus, we praise Let us you. rejoice and celebrate for our God, for He is our risen Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing, you live.
gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Tatagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapan, kabutihan mo sa aking nagkukulang. Yes, God. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Kasing natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Kasing natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sa'yo lamang, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong hinalaya.
Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne, you built it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chain, freed my soul. For the first time I had all. Sing thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed
Oh, we thank you for what you've done on the cross. Thank you, God. We worship you, we adore you, and we are here to bless your holy name because there is none like you. Yes, Lord. Salamat. Kami ay natagpuan, kami ay tinawag mo, kami ay niligtas mo, Panginoon, at patuloy na tinutulungan sa aming buhay. For our prayer passage, let me read Psalm 51 in NLT, verses 1 to 7. This is a prayer of David. Sabi niya, have mercy on me, O God, because of your unfailing love, because of your great compassion. Blot out the stain of my sins. Si David ay tumawag sa Panginoon nung siya po ay nagkasala dahil alam niya na ang Panginoon lamang po ang makakapaglinis ng kanyang mga kasalanan. Sabi niya, blot out my sins. Wash me clean from my guilt, purify me from my sin. For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. For I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me, but you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Ang Panginoon lamang po nakapaglinis at nakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga po yun po yung isa sa kapangyarihan ng resurrection. Jesus is alive. He rose from the dead. Amen. And He is able to cleanse us. So today, wala pong itinataboy ang Panginoon na lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba. Let us lift our hands to the Lord and surrender our lives to Him. Lord, sa iyo kami lumalapit ngayong umaga nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na aming Panginoon nagawa. Salamat dahil lahat ng lumalapit sa inyo nang may pagsisisi, Ama, sila ay iyong lilinisin, papatawarin. At kung kami, Panginoon, ay, Lord, tumalikod sa inyo, subalit narito kami ngayon. Father, purify us and create in us a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within us. Do not banish us from your presence and don't take your Holy Spirit from us. Katulad ng dalangin ni David, Lord, wash our guilt away. Purify our sins. And we recognize our sin. We acknowledge, inaamin namin ang aming mga kasalanan, ang aming karumihan. Patawarin, linisin mo po kami. At sino man po ang nangangailangan ng kaligtasan ngayon, Lord, save that person. At ang nangangailangan ng kagalingan, touch our bodies, Lord, and restore our health. Thank you dahil, Panginoon, pinalaya mo kami sa aming kasalanan at tinutulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang kagalingan, Panginoon, sa aming karamdaman ay sa iyo rin namin matatagpuan. And thank you sa pag-asa namin sa inyo. Because you are alive, we have blessed hope. We have also eternal life in you. And we receive it by faith. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. At palapan po natin ang Panginoon. Before you sit down, remind the person next to you, Jesus is alive. Let's celebrate Him. Amen. You may be seated, and here's Jas to exhort about giving. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Para po sa ating pagbibigay ng ating ikapot kaloob sa Panginoon, basahin po natin ang Salmo chapter 52, verses 7 to 9. Sige po, tingnan nyo ang taong hindi nananalig sa Diyos bilang matibay nilang kanlungan. Sa halip, nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan at patindi ng patindi ang kanyang kasamaan.
Ngunit ako ay tulad ng punong olibo na yumayabong sa loob ng inyong templo. Nagtitiwala ako sa inyong pag-ibig magpakailanman. Pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo at sa harapan ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ninyo. Dito po sa ating binasa, meron lang po akong gustong i-share sa inyo na 2 points. Una po, trust in the Lord forever and ever. Sabi po sa verses 7 and 8, "Tingnan nyo ang taong hindi nananalig sa Diyos bilang matibay nilang kanlungan. Sa halip, nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan." So ano po yung unang pinapakita dito? Na merong isang tao, saan po siya nananalig, saan siya nagtitiwala? Sa masagana niyang kayamanan. Pero pinakita din po dito yung isang klaseng tao. Sabi po dito, sa verse 8, "Sa halip, ngunit ako ay tulad ng punong olibo na yumayabong sa loob ng inyong templo. Nagtitiwala ako sa inyong pag-ibig magpakailanman." And sa atin po, tayo lang po yung makakapagsabi, anong klaseng tao po ba at mananampalataya ng Panginoon tayo? Tayo po ba yung nagtitiwala sa kasaganaan natin, sa kayamanan natin? O tayo po ay tulad ng punong olibo na nagtitiwala sa pag-ibig ng Panginoon? So first, number point po, trust in the Lord forever and ever. Huwag po tayo magtiwala sa riches of this world. Why? Because it fades. Sabi po sa Bible, di ba, the riches of the world is fleeting. Panandalian lang po, nauubos, pwedeng manakaw, di ba, nawawala. Bakit po yung ibang tao, trabaho sila ng trabaho, gusto nila kumuha ng pera kasi hindi nagiging sapat talaga ang kayamanan dito sa mundo. Pero tinuturo po sa atin sa binasa natin ngayon na tayo po ay magtiwala sa pag-ibig ng Panginoon. Bakit po? The love of the Lord never fails. Amen po ba? Sabi po dito, the love of the Lord is steadfast. It never changes. And I know for sure na lahat po tayo dito, meron tayong testimony kung paano naging tapat sa atin ng Panginoon, kung paano naging yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago sa buhay po natin. So, to trust in the Lord is to live independence, reliance, and confidence in the Lord. Ang dami po natin naririnig na balita ngayon. Tama po ba? Meron tayong naririnig na earthquake, yung mga ekonomiya natin, di ba? Yung pagtaas ng mga bayarin natin, no? And for sure, may fears, may worries, may doubts po sa heart natin. But the Lord is teaching us to really trust in the Lord forever and ever. Gaya ng nabasa natin, magtiwala tayo magpakailanman. At saan daw po inihanin tulad dito mga nagtitiwala sa Panginoon? Gaya daw po sila ng olibo na yumayabong sa templo ng Panginoon. At alam niyo po, tiningnan ko kung anong characteristic ng olibo. Alam niyo po, they are strong and steadfast dahil yung roots daw po nila ay nandun. It is rooted down deep into the soil. And sabi po nila, they are fruitful. Yung large olive trees, they produce about 400 pounds of olives annually. At habang tumatanda sila at lumalaki sila, mas madami po silang nabubunga. Di ba po ang sarap pakinggan na habang tumatanda tayo, mas nagiging mabunga tayo dahil we remain in the presence of the Lord. We remain to trust in the Lord forever. At sabi po dito, they are known for its longevity. Di ba? Tuwatagal po sila ng thousands of years. And they are useful. Mula sa ugat nila hanggang sa bunga po nila, kapag-ipakinabang po sila. So tayo po, habang tayo ay nasa presensya ng Panginoon, tayo po ay lumalago at tayo po ay pinagpapala. So this is a reminder for all of us na wag po tayong lumayo sa Panginoon. Ano man po yung pagpapala sa atin ng Lord, ano man yung maging balita sa atin sa paligid natin, let us continue na maging tapat sa Panginoon at magtiwala sa Kanyang pag-ibig. At masarap po na tayo ay lumalago, pero pakipakinabang at mas pinagpapala sa iba. Amen po ba? And second point, thank the Lord forever and ever. Sabi po sa verse 9, pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo at sa harap ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ninyo. So let us give thanks to the Lord for what He has done. For sure this week, marami pong ginawa ang Panginoon sa buhay natin. And now we commemorate and celebrate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun pa lang po, labis-labis na yung pasasalamat natin for what He has done for us, for what He has done in the cross for you
you and me. And for sure na marami po, we have financial breakthrough, nakapagbakasyon po yung iba, di ba? That's a gift and blessing from the Lord. Yung makapag-spend time ka to just rest in your home, to have time with your family, it's a gift from the Lord. And kahit yung mga panalangin na hindi pa natutupad, but we have that peace and joy in our hearts that the Lord will grant it in His perfect time and will know. Lahat lang yun po ay pasasalamat sa Panginoon. And indeed, thanksgiving to God is a clear evidence of trust in God. No, yung pong meron po tayong puso na papasalamat sa Lord, yun po yung evidence na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. So I hope and pray na every time that fear knocks into the doors of our hearts, let us remember who did it, and it is the Lord and what He has done in our lives. So when we give our tithes and our offering, it is our way of acknowledging that we trust the Lord and we thank Him for everything He has done and given in our lives. And again po, let us remember that we trust and thank the Lord forever and ever. Sabihin niyo nga po sa Lord, forever and ever. Ayan. So, ano man po ang maging sitwasyon natin, let us continue to trust and give thanks to Him. So, let us all stand. At sa ating pong church, meron po tayong designated envelope. The red po is for our tithes. 10% po ng mga pagpapala na binigay po sa atin ng Panginoon. And as we continue to trust in the Lord, let's also be faithful in giving po our tithes. And for our offerings po, meron po tayong blue. For special projects, yan po yung mga improvements and maintenance po ng ating bahay-sambahan po. At yung white po, yun po yung Mission and Benevolence Fund. And for the brown po, lahat po ng nilagay natin na pledge po natin, commitment po natin sa Panginoon, dito po yan pupunta at yun po ay ibabalik natin para sa pondo po ng ating sanctuary. Sige po, tayo po ngayon ay manalangin. Thank you, Jesus. Lord, we bless you, Father, and thank you, Panginoon, for what you have done, Father, sa buhay po namin. Lord, lubos-lubos po kami nagpapasalamat dahil ang pag-ibig niyo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw po sa amin. Ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman, Father. Lord, salamat sa mga pangako niyo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Salamat sa mga panalangin na tinupad niyo, Panginoon, at maaaring hindi pa natutupad, pero alam namin, Father, that what you have for us, Panginoon, is the best, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa buong linggo na nagdaan. Ikaw ang naging tapat sa bawat isa, Father. Salamat, Lord, sa mga sources of income, Panginoon, na meron po kami, Lord, na nagsusustain, Lord, ng needs po namin, Father. So, Lord, help us, Panginoon, na lahat ng pagpapala na nare-receive po namin, Lord, ay hindi mawala yung pagtiwala po namin sa iyo. Hindi mawala, Panginoon, yung praises namin sa iyo, yung thanksgiving po namin sa iyo. Hindi ka namin malimutan na ikaw ang siyang dahilan kung ano man yung meron kami, ano man yung nararanasan po namin. Muli, Lord, sa aming pagkakaloob, Panginoon, ng aming tithes and offering, nawa, Lord, makita mo ang aming puso, Panginoon, ng buong pagtitiwala at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi ay Amen and Amen. Tayo po ay bigay sa Panginoon. Blessed Resurrection Sunday, everyone. Linggo ng pagkabuhay. Praise God sa lahat po ng nandito naka-join mula nung Good Friday service natin at sa ating mga brothers and sisters na nakauwi din po mula sa probinsya nila, sa dagat, sa bundok, sa mga family gathering at reunion. Nandito na po safe and sound at yung mga pauwi pa. Panalangin natin na sila po ay makabalik sa kanilang tahanan na ligtas. At marami po ang maligtas sa ating pamilya naman ng mabuting balita. Okay? Noong Good Friday, napag-aralan po natin ang story sa Garden of Gethsemane at
yung mga lessons na tinuro sa atin doon ni Jesus. At nabanggit ko po sa inyo, meron pong 3 mahalagang garden sa Bible at sa history po natin. Ang una ay Garden of Eden. Sa Garden of Eden, doon po nilagay ng Panginoon ang kanyang nilikha na si Adam at Eve. At doon din po nangyari ang fall of man. Doon sila nagkasala. Kahit na alam po nila na may consequence yung kanilang gagawin, sumuway po sila dahil ang sabi ng Lord, kung kakainin nyo yung bunga sa gitna ng garden, ay kayo ay mamamatay. Sa umpisa pa lang, alam na nila na may consequence. Pero sumuway po ang tao. Kaya nakapasok ang kasalanan at tayo rin po ay mga makasalanan. Walang matuwid. Sabi nga po ng Roma, wala kahit isa. So, pangalawang garden ay hindi secret garden. No? Garden of Gethsemane. Okay? Sa Garden of Gethsemane, doon naman na pag-aralan natin ang meaning po ng Gethsemane ay press. Okay? It's like olive press. Yan. So si Jesus nakita doon na para din pong olibo na kinrush ng kanyang sorrow dahil po sa kasalanan po natin. Alright? At doon niya na din po isinorender ang kanyang kalooban sa Ama. Doon niya sinabi yung panalangin, "Not my will, but your will be done," sa Garden of Gethsemane. At pagkatapos po nun, sa nangyaring yon, ay hinarap niya po ang lahat ng pasakit upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And the third garden is garden tomb. At yun po, yan, yung story natin ngayon ay doon po nangyari sa garden tomb. And the title of our sermon is The Risen King. Ayan. Sa garden tomb, doon siya inilibing, doon din po siya nabuhay na muli. So may Garden of Eden, may Garden of Gethsemane. This is the garden tomb. At tatlong parts po itong pag-aaralan natin ngayon. Okay? Parang 3 istorya. Kaya punta agad tayo sa unang lesson natin. Number 1, the quiet faithfulness of Jesus' followers at His burial. Kung makikita niyo po, yan po ang itsura ngayon ng garden tomb. Kung kayo po ay nag-iipon para makasama sa Israel tour, mga kailangan nyo siguro mga 250,000 na ngayon. Kung patagal pa ng patagal at dahil sa inflation, kailangan makaipon ka ng 300,000. All in na yon. Baka may sobra pa po doon, may sukli pa po kayo. Okay? At kung i-compute nyo po yan monthly, yun po ang ipunin ninyo. If you plan, okay? So, kasama sa bucket list po ninyo. And napasok po namin yan. At kapag ikaw po ay mayamang tao, meron kang ganyang burial site. No? Naalala nyo sa Old Testament, sa Abraham, bumili pa po siya ng burial site para mailibing niya noon ang kanyang asawa na si Sarah. At ang burial place po ng mga Jewish sa panahon po ni Jesus ay tulad nito, na mapapasok nyo po at makakatayo ka doon sa loob. Okay? So, noong si Jesus po ay namatay, magandang alalahanin natin, ano yung nangyari? Sino ang nagbigay sa kanya ng dissenting libing? Dahil siya po ay namatay na parang isang kriminal, pero hindi. 'Di ba? Sabi ng Hebrews, wala siyang kasalanan, pero siya po ay itinuring na makasalanan para sa atin. Dapat nung araw na yon, 3 ang ipapako sa krus talaga. Sila'y mga kriminal. Di ba yung nasa kanan at kaliwa niya? Ang pangatlo dapat doon ay si Barabas. Di ba? Pero anong ginawa kay Barabas? Free Barabas, sabi nila. Crucify Jesus. Yun ang isinigaw ng mga tao. So dapat ang pangatlo doon talaga si Barabas. 3 kriminal. Pero si Jesus ang hinatulan kahit walang kasalanan po. Dahil ang tao ay makasalanan. Right? Now, ano ang nangyari? At tignan natin, there are followers of Jesus
who showed faithfulness and devotion nung siya po ay namatay. At sino-sino po ang mga ito? Our first passage is in John chapter 19. Now, nasa series po tayo ng John at si Brother Chris nagturo nung nakaraang Sunday about the Good Shepherd. Nag-move forward, nag-fast forward po tayo dito, okay? Sa John 19. I think he talked about John 12 or 11. O John 10, o nga pala, kasi John 10:10 yung ating memory verse doon. Okay? So fast forward tayo, John 19. Sabi dito, after these things, Joseph of Arimathea, so Jesus was mocked, he was crucified, okay? And then si Joseph of Arimathea, dito ang binanggit sa 38. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus. Kanina sabi natin, the quiet faithfulness of Jesus' followers at His burial. May mga tapat, may mga quiet, tapat, o pasekretong naglilingkod pa rin kay Jesus nung panahon na siya po ay ililibing. At isa nga dun, itong si Joseph of Arimathea, he is a wealthy man. Sabi niya, who was a disciple of Jesus. Follower na siya ni Jesus, believer of Jesus. But, secretly for fear of the Jews, marami po ang natatakot ng time na yon. So pati siya, follower siya ni Jesus, pero sabi niya, but secretly for fear of the Jews, na siya ay follower daw. Pero, noong kailangan ng may magbaba ng katawan ni Jesus sa cross, he boldly came to Pilate. Kasi sabi dito, he asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him permission, so he came and took away his body. Now, sa kaugalian ng mga Jewish ng panahon na yon, Passover, hindi dapat hayaan or wala pong magbababa kapag Passover na, wala nang gagalaw po ng kanilang patay sa mga panahon na yon. Kaya kailangan na maibaba kaagad yung mga katawan nila dahil yung iba naman po, pinababayaan ng kainin po ng animals. So gustong bigyan ng decent burial nila Joseph of Arimathea ang Panginoong Yesus because He's not a criminal. He is the Messiah. He is the Savior. At binigyan siya ng permission ni Pilate. So, sekreto siyang follower ni Jesus, disciple, pero nung panahon na kailangan ng courage para pumunta kay Pilato at hingin ang katawan ni Kristo, ginawa ito ni Joseph of Arimathea. He came and took away his body. At sino po yung kasama niya po dito? Ang kasama niya ay si verse 39, Nicodemus. Joseph of Arimathea, Nicodemus also, sabi niya, who earlier had come to Jesus by night, nakipag-usap pa siya kay Jesus by night, nakipag-Bible study pa siya kay Jesus, may mga tinanong pa siya, sabi niya, came. Dumating din siya, bringing a mixture of myrrh and aloes about 75 pounds in weight. Yung quantity po ng dala po ni Nicodemus na spices para sa katawan ni Jesus, ito daw po ay 35 kilos. Nakapagpalengke na po ba kayo ng 5 kilo ng isda? Or anong gusto niyong ulam mamaya? Octopus, pusit, diba? Adobong pusit or inihaw. Okay. Ang 2 kilo po nung isda na yon, ilan ang mapapakain? For example, pusit. 2 kilo, kasya na sa atin, tay, nay? Sa ating 3, 2 kilo. Sobra pa po. Kay Brother Chris, mapapakain pa siya? Kukulangin na. Share na, ha? Kung si Kelvin pa, ganon, si Kenneth, Carlo, ganon, mapapakain pa rin sila sa 2 kilo. Kaya kasya pa rin po. Diba? Pwede pa. Pero kung 35 kilos,
Marami po tayo, di ba? Isama mo na sino pa? Ryan Kirk. Brother Roy. Okay? Lahat ng mga gusto ng kanin na mainit at saka yung adobong pusit. 35 kilos. And yung amount ng dala ni Nicodemus na spices reveals his wealth. May kaya siya. May kaya siya ng 35 kilos na sabi dito, mixture of myrrh and aloes. 75 pounds, 35 kilos po yun. Ayun nga pong magkaroon ng magandang pagburol at paglibing po ngayon, kailangan natin ng pera. Dati daw po, I think, mga lolo't lola noon, kapag walang pampalibing, ibalot na lang sa banig, pati yung kumot niya. Diretso na. Ganon daw po ang paglibing dati. Yeah. Diba? Pero ngayon, kapag may pera ka, makakapag-prepare ka. Gusto ko, metal casket, or meron pang silver lining, may glass, full glass. Tapos kailangan napapalibutan ng white and yellow roses. Minsan may mga ganun po. At kailangan ng pera kapag ka ganoon. At bago mangyari yun, kailangan may pambayad sa pang-imbalsa mo. Magkano na po ang magpalibing ngayon? Kailangan meron, kung decente, maganda at maayos na burial, kailangan mo ng at least meron kang 100 to 200,000 or more kung kailangan mo pa ng lot, ng lupa. Gusto mo musuleo, yung nakakapasok ang lahat at nakakapaglatag ng 3 table para mailagay doon yung handa nila. May nakita po kami nung nagpunta kami sa isang memorial site at meron pong catering. Naglilibing po sila at may catering sa paligid. Sabi ng asawa ko, kasama ba tayo noon? Sa dami ng mga napuntahan ng burial site, sabi niya, ba't nandito tayo? Ba't wala tayo doon? Kasi may buffet. Diba? Parang, ganda, tas may mga puno pa. And then nabanggit niya, sabi parang maganda pagka gano'n, pag nilibing tayo, mayroong buffet para sa mga kamag-anak natin. Sige, kailangan may malaking budget tayo pagka gano'n ang plano. Tama po ba? Yes. Si Jesus, hindi po natin nabasa na may plano kung paano siya ilibing. I mean, may prophecy, pero yung mga disciples, hindi nagplano. Na may banda may flowers, wala. Kasi nga, yung death niya is a criminal's death. Pero nakita po natin ang dalawang mayamang follower ni Jesus, Joseph of Arimathea, boldly came to Pilate. He is a man of power and position and wealth, and even Nicodemus, bringing a mixture of myrrh and aloes, 75 pounds in weight. Sabi niya, ito para kay Jesus. So meron ng magbababa ng katawan niya, meron ng spices. Ang sabi dito, so they took the body of Jesus and bound it in linen cloths with the spices, as is the burial custom of the Jews. And you know what? While reading this, even right now, I feel emotional. Isipin nyo yung binababa nila, tapos nilalagyan ng spices, at makikita nila lahat ng mga sugat sa mukha, nahawakan nila, tinanggal yung nakabalot sa kanya, nilagyan ng spices, yung braso ni Jesus, na nag-heal sa mga may sakit, nag-lay hands sa mga bata. Yung lips niya na maaaring nasaktan o pumutok, or yung katawan niya, yung legs niya, na iniisa-isa nila na linisin at lagyan po ng spices. Imagine, habang ginagawa ng mga followers na ito ni Jesus. And there are some women in other accounts doing this.
And they are showing their love and devotion for Jesus. Because this is their burial custom. Sabi dito, as is the burial custom of the Jews. Now, in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb in which no one had yet been laid. So, merong garden tomb, wala pang inilibing doon. Kasi ang garden tomb po doon, papasok ka, pag may nakalibing na po doon, hindi na po nakahiga doon yung nilibing. Tatanggalin nila yung mga buto, ilalagay sa box, ilalagay sa gilid. Or somewhere. Tapos, pag may namatay ulit na kamag-anak or pamilya, pag naglibing sila, doon ulit ilalagay, ihihiga, tapos maybe how many months or years, kukunin ulit yung buto, ilalagay sa box, itatabi. So, yun yung burial place po nila. Ganon po sila maglibing. Pero bago gawin yun, isipin niyo po yung trabaho nila na lilinisin po nila yung katawan at iisa-isahin, lalagyan po ng spices. Imagine Joseph of Arimathea, Nicodemus, the women who loved him doing this for him. And what can we learn from this? Si Jesus, yung nangyari po na paglibing sa kanya, na fulfill ang prophecy ni Isaiah. Isaiah 53 verse 9. I'm sure Nicodemus, alam niya to kasi he is a teacher. Siya rin po ay man of, wealth and wisdom. Isaiah 53:9 sabi, and they made his grave with the wicked. Na-prophesy na po na yung libingan niya ay with a rich man and with a rich man in his death. That's Joseph of Arimathea. Although he had done no violence, yung kanya daw libingan at yung kanyang burial site ay para siya daw po ay makasalanan, pero with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Na-fulfill ang prophecy sa Isaiah 53. Ang ginawa po nila Nicodemus at nila Joseph of Arimathea, yung paglagay po ng spices sa katawan niya ay napakahalaga po sa Jewish custom para ito po ay mag-protect sa body niya. Okay. From decay. At yun naman po ay na-fulfill ang prophecy sa Psalm 16 verse 10. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. At hindi po nag-decay ang katawan ni Jesus because after 3 days, He rose again. Palapakan po natin ang Panginoon. Na-fulfill ang mga propeseyang ito. Are we learning? Let's continue in verse 42. So because of the Jewish day of preparation, since the tomb was close at hand, they laid Jesus there. Malapit lang daw itong libingan na ito doon sa kanila. Sa kung saan nangyari po yung crucifixion ni Jesus at Jewish day of preparation na. So, sabi dito, yung tomb was close, malapit lang. So, doon na nila nilagay si Jesus sa libingan ni Joseph of Arimathea. Ibinigay niya ang tomb na wala pang inilibing. Maring binili niya yon para sa kanya o para sa kanyang immediate family. Pero he is a follower of Jesus and he showed his love and devotion to Jesus. So binigay po niya ang libingang iyon sa Panginoong Jesus. What can we learn from this? Faithful people not only serve God in the glory, but willing to serve Him in the shadows. Sino ang mga nag-serve sa Panginoon in the shadows? Joseph and Nicodemus. And the women. In other accounts, kasama ang mga kababaihan dito. Na kahit wala sa spotlight, gusto mo bang maglingkod sa Panginoon? Kahit ikaw yung nasa likod, nasa gilid, ikaw yung taga-support,
at hindi na ilalagay ang pangalan na isusulat sa mga pintuan ng mga dinonate at sa mga semento na ibinigay? Are you still willing to serve the Lord? Are you still willing to give generously? Dito po parehong wealthy, itong nung nagpakita, pagkatapos po, maipako sa krus, wealthy and of course mga women na supportive kay Jesus. Lagi po nating tatandaan, in other accounts, nakasulat po na kasama nila yung mga women noong naglibing. So kahit na wala po sa limelight, wala po sa harap ng video o ng camera, naway willing pa rin po tayong maglingkod sa Panginoon. Willing to serve Him sa background, sa shadow, sa likod. Sa mga handaan, sino po minsan yung mga nasa likod? Yung nagluluto. Diba? Sino yung mga magaling magluto dito? Sige nga po, okay lang po itaas ang kamay ninyo. Or marunong magluto. Marunong magluto ng ulam. Yan. Diba? Kapag kakainan, thank you sa mga moms na lagi pong nagluluto at mga tatay na laging nagluluto. Kaya tayo po ay malakas at malusog. Kaya po, palapakan natin sila. Thank you. Alright? Yung mga ilang segundo lang, ubos agad yung inihain mo. Parang ang tagal mong pin-repair. Pero yun po yung kagalakan, di ba, sa pamilya. Kapag ilang minuto lang naubos. Pero kapag yung ulam na niluto mo, sayo, bakit 2 linggo na nasa fridge pa tong niluto ko? Tanungin mo po, masarap ba? Medyo humingi po kayo ng review. Ayan. Or baka sobrang dami. Ayan. Sabi mo, baka naparami lang yung luto ko. Or, baka naparami yung asin, kaya di nila kinakain. Okay? So let us be faithful. Amen? Just like Joseph and Nicodemus. Ano pa? Faithful people serve with their power and possession. So maaaring nung araw na to, nag-usap si Joseph at si Nicodemus. Sagot mo na yung libingan, ako na sa spices. Diba? May mga ganon, di ba? Sige, ako na sa libingan. Magdala ka 35 kilong or higitan mo pa para sa katawan ni Jesus. Ganun po, pag may mga kakayahan po tayo, makipag-usap po tayo ng ganoon. Sa family day natin, sa mga events natin. Alam niyo po, ang registration ay 100, registration ay 300. Nag-register siya ng 3,000 kasi yun yung kakayahan niya. At sabi niya, doon sa mga pwede pa pong malibre ng amount na to, ilibre natin or isupport natin. Use our wealth to serve the Lord. Can I hear amen? Kung lahat po tayo ay ganun ang puso, lahat marami pong matutulungan at lahat marami po tayong mapagpapala. Are we learning? Yes. Diba? Kung meron po tayong higit na kakayahan, magbigay po tayo, tumulong po tayo. Number 2, Jesus' empty tomb and the power of His resurrection. Kanina, napag-aralan po natin ang mga followers ni Jesus, their quiet faithfulness at His burial. At alam nyo, nakaka-bless po. May mga tao, may mga kaibigan tayo na they are quiet but they are faithful. They quietly support the ministry. May mga tao pong nagbibigay at nagsabing, Pastor, ito po para sa gate. Ito po para sa ganitong project natin. Their quiet faithfulness shows sa kanilang action. Yung mga gumagawa ng paraan sa background, sa likod, para may maganda po tayong ministry. I thank the Lord for them. Families, couples, young adults na talagang tapat sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Dahil marunong din po tayong magpakita ng kabutihan sa iba. Now, next is Jesus' empty tomb and the power of His resurrection. Ang story naman pong ito ay nung natagpuan na nilang empty yung tomb. Kailan po ito? John chapter 20. Now. So 19, kasunod lang po ito. Nailibing na nila si Jesus. Now, first day of the week na. Ang first day of the week, hindi po
Hindi Monday. Okay? Sunday. Alright? So, ang ganda po ng Holy Week natin kasi talagang nakapagbulay tayo. Na-review natin ang ating Holy Week story. Na-review po ba natin? Amen? Ngayon, puro mga garden ang pinag-aralan natin. Alright? At maganda rin po na lagi nating nababalikan po ito. So, I hope naging restful ang inyong... Kailan nagsimula ang ating Holy Week vacation? Yung iba, Wednesday pa lang, naka-vacation na eh. Yung iba, Monday pa lang. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday. I think lahat tayo or karamihan, Thursday nagsimula ang ating bakasyon. And then, Friday, Good Friday, we call it Good Friday. And by the way, Thursday, ang tawag nila ay Monday, Thursday. Yun lang yung araw na dalawa sa isang taon. Monday na Thursday pa. Okay. Ginigising ko po yung mga Okay, do the research bakit Monday, Thursday yan. Okay? May bonus na araw pala. Alright. Panggising lang yon. Okay. So, sabi, first day of the week na. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene, Sunday, came to the tomb early. Sino si Mary Magdalene dito? Okay. Siya po yung pinalaya ni Jesus sa demon na meron siya. Jesus had cast 7 demons out of this Mary in Luke chapter 8. Sa account ni Luke, sinulat niya, at saka sa Mark 16. Ito yung si Mary na pinalaya niya from 7 demons. Tingnan niyo po yung love niya kay Jesus, yung devotion niya. So nagpapakita rin po dito, yung nakaraan mo ay hindi mahalaga sa Panginoon, basta isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Kahit anong nakaraan natin. Amen. Palapakan natin ng Lord. Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Sinelyuhan po nila yung tomb para daw, sabi ng mga Jewish, selyuhan mo yan. Pilate, selyuhan natin. Okay, para baka sabihin nila, 'di ba, nabuhay na muli. Alright? O kaya nakawin. Yun po ang kanilang nais. Pero wala pong selyo na hindi kayang buksan ng kapangyarihan ng Panginoon. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple. Okay? So tumakbo si Mary. Sabi dito, she ran. Kasi nakita niya yung stone, nag-roll niya, walang tao. She ran and went to, hinanap niya kaagad sino? Si Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved. Yun ang description niya sa sarili niya. Kasi, totoo nga po, siya si John the Beloved. The one whom Jesus loved. And said to them, sabi niya, they have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid Him. Next, verse 3. So Peter went out with the other disciple. Ang other disciple po dyan ay si John na sumulat din, John the Beloved. In his humility, siguro, hindi niya pinangalanan yung sarili niya. Ang tawag niya din, other disciple. And they were going toward the tomb. Both of them were running together. So si Mary, nakita niya yung tomb, wala si Jesus, tumakbo, hinanap kay Peter, pumunta kay Peter, at sila Peter naman, at si John, both of them were running together. Tumakbo sila papunta sa tomb. But the other disciple outran Peter. Aba, naisulat pa ni John na mas mabilis pa daw siya na tumakbo kay Peter and reached the tomb first. Nauna pa siyang dumating. Well, according sa tradition, mas matanda si Peter. So siguro, mas bata si John, mas nauna. Ikaw ba naman, halimbawa ako, ang kasabay kong tumakbo ay si Casey. Aba, mauuna si Casey nga sa akin. Dahil mabigat na yung pagtakbo ko. Okay? So nauna siya, yun ang description niya. So maybe mas malakas si John, mas bata.
Or baka naman si Peter ay mabigat ang katawan, mas maraming kinakaing isda at saka tinapay. So he outran. And verse 5, and stopping to look in, imagine yung scenario, nag-stop. Nag-stop sila to look in, he saw the linen cloth. Sinong nakauna? Si John. Nag-stop siya, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. So ibig sabihin, sumilip siya, hindi siya pumasok, pero nakita niya yung cloth. Sinulat niya ng detalye ito. Pero, verse 6, yung nahuli sa pagtakbo, si Pedro, sabi niya, then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. Si Pedro ang pumasok, and he saw the linen clothes lying there, and the face cloth, pati yung ibinalot sa mukha niya, which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up, walang nakahiga na Jesus, pero yung cloth daw, linen cloths, nakatiklop. May nagtiklop. But folded up in a place by itself. Nung nabuhay na muli si Jesus, nung bumangon siya, nagtiklop siya. Sino ritong bumangon hindi nagtiklop? Yung pagbalik sa kama, ganun pa rin yung hulma nung kumot. Sino? Alam niyo, kahit sa pagkabuhay ni Jesus, tinuturuan daw niya yung mga kabataan na magtiklop. Okay? Sabi mo sa tabi mo, magtiklop ka, ha? Pagkabangon, nagtitiklop. Alam niyo, kahit sa dorm namin po doon, we live in a dormitory sa aming college days. Pag nakita ng dorm monitor, hindi ka nagtiklop, nakalista ka. Tapos maipapatawag ka ng Dean of Women. Ganun po kami sa Bible school. Alright? At pag marami kang mga offense, may mga gagawin ka. Either magwalis ka, maglinis ka, mag-garden ka. Kasi malawak po yung garden sa Bethel. Marami kang dagdag duties. So lahat, sanay magtiklop. Diba? Pagkagising. Kaya pwedeng gawin nating habit. Minsan kasi nagmamadali na tayo, no? Naamoy ko na, masarap ang breakfast, di na tayo nagtiklop. Tiklop tayo, ha? Maging maayos, maging organized pa rin. Pero dito pinapakita po, buhay si Jesus. Amen? At ang buhay, nagtitiklop. Palapahan natin ang Lord. Sige. Okay? Kung patay na, doon pa lang di magtiklop. Buhay ka, balik, magtiklop sa bed. Okay? Amen? Next. Verse 8. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. Ito na, pumasok na si John. So si John, ano muna siya eh? Tingin muna. Tapos, nag-isip. Tapos, pumasok na. Nakita natin yung character nila. Si Peter, pagkadating, pasok agad. Dire-diretso. Sabi, it speaks about their personality and character. Nagmamadali agad. Si John, tingin, isip-isip muna, and then, pumasok na rin siya. And sabi niya dito, also went in, and he saw and believed. Wow! He saw and believed. Anong ibig sabihin yan? Believe Jesus is alive. Maring naalala niya yung mga binanggit ni Jesus. Remember, sabi niya, the disciple whom Jesus loved. Marami silang pinag-usapan ni Jesus. Maraming naibilin si Jesus. Sa kanya pa nga ibinilin si Mary eh. Sabi niya, di ba? This is your mother. From now on. Okay? He saw and believed. Sumampalataya siya. Naniwala siya. Na muling nabuhay ang Panginoong Jesus. At sabi niya, for as yet they did not understand the scripture that He must rise from the dead. Then the disciples went back to their
homes. Pumasok na rin siya, nakita niya, at sumampalataya siya, naniwala siya, kahit na hindi pa daw nila naunawaan ang tungkol sa mga sinabi sa kasulatan ni Jesus. Kasi ang dami, may mga sinabi si Jesus. Siguro, yung iba, di ba, naghahalo. Pero he saw and believed. At ito pong resurrection ni Jesus, it gives us assurance that we will also live with Him. Anong sinabi niya? Anong sinabi niya nung binuhay niya si Lazarus? 'Di ba? Bago po siya mamatay, bumuhay muna siya ng patay. Anong sabi niya? If you believe, even though you will die, you will have eternal life. There is resurrection in Jesus Christ. May muling pagkabuhay kay Jesus. Kaya ito po yung ating pag-asa. At may mga taong pag nakausap ko, dati takot na takot po ako sa death. Pero ang mga pangako ni Kristo, ang mga salita niya, ay nagbigay ng pag-asa at ng assurance na there is eternal life. Life eternal, and there is resurrection in Christ Jesus. 1 Thessalonians 4:14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. May kamatayan sa mundong ito. May hiwalayan sa mundong ito. Pero ang mga sumasampalataya daw kay Jesus, bubuhayin din ng Diyos. Another clap offering to the Lord. Kanino niya isasama? Kay Jesus. Beautiful verse. Isasama niya kay Jesus. What are lessons? Karagdagang lesson sa story na to, sa story na ito. The tomb is empty, but not chaotic. Hindi magulo. Dahil maayos ang plano ng Panginoon sa tao. Maayos ang plano ng Panginoon para sa ating lahat. Ano pa? The empty tomb means Jesus defeated death. Nagapi niya ang kamatayan. Na yes, merong kamatayan sa mundong ito, pero may pagkabuhay na muli kay Kristo. Bubuhayin daw. Sino ang bubuhayin? Ang sumasampalataya kay Kristo. Kaya you are blessed. Kaya pag sinabi ikaw ay pinagpala, opo, kailangan yun ang naaalala. Yun ang bumabalik sa memory natin na, yes, I am forever blessed because I am alive in Christ, because I have eternal life in Christ. Hindi lang po yung pag sinabing you are blessed, ay kasi ikaw na yung nauna na merong house, merong car, merong lahat, merong thousands or millions or billions. No. Sinabing blessed, ang ating isip ay, oh my, yes, because I am more than conquerors in Christ. Yes, because I am saved. Yes, because He has set me free from the power of sin and death. Amen? Because Jesus defeated death. Kaya sila lolo, sino pa? Lola, mama, papa, o sino man po ang naalala natin na minsan meron tayong sorrow, meron tayong kalungkutan dahil naalala natin ang mga memories na kasama natin sila, kapatid mo, pinsan mo, best friend mo. Pero dahil sila'y sumampalataya sa Panginoon, meron po tayong pag-asa. Can I hear amen? May sorrow pag naalala natin sila, pero hindi ka nananatili sa sorrow. Meron kang pag-asa at masasabi mong, thank God, merong resurrection sa inyo, Panginoon. Merong buhay na walang hanggan sa inyo. Number 3, a personal encounter with the risen King. Are we learning? Amen? So,
binaba sa cross ni Joseph of Arimathea, Nicodemus, and women, nilibing nila, nabuhay na muli. Dito na, nakita na yung tomb ay empty, wala. Personal encounter na tayo with the risen King. Let's continue our story. John 20 pa rin, verse 11. But Mary, nangyayari lahat yon, no? Tuloy natin yung story. But Mary stood weeping outside the tomb. Umiiyak si Mary. And as she wept, she stooped to look into the tomb. So kung si John at si Peter, nandoon na, siya nandoon pa rin sa outside the tomb, umiiyak lang. Minsan ganun, may mga nangyayari. Si Mary umiiyak lang sa labas ng tomb. Pero, as she wept, she stopped. Bumalik siya sa tomb. And she saw 2 angels in white. Ito naman yung experience ni Mary. Merong 2 anghel. In white daw. Kaya sa mga play, bakit naka-white yung angel? Doon natin kinuha na kapag nagpakita sila, naka-white. Sitting where the body of Jesus had lain. Saan sila nakaupo? Kung saan doon nakalatag yung katawan noon ni Jesus. One at the head and one at the feet. So ito po ay table, no? Nasa unahan sa yung isang angel, nasa dulo yung angel. Verse 13, they said to her, anong message ng angel kay Mary? Woman, why are you weeping? Tandaan po natin, ang woman noon ay pagtawag na meron pong respect, paggalang. Katulad sa atin ay binibini, miss, okay, Mrs. Pero ngayon, pag tumawag ka sa kultura natin ng babae, hindi po, paggalang yon, di ba? Babae, di ba? Don't do that, alright? Halimbawa, may kailangan ka ng tulong and the lady guard, sabihin mo, babae. Huwag niyo pong ganunin, okay? So, pero sa panahon po nila, yun po ay paggalang. Sabi niya, woman, why are you weeping? She said to them, they have taken away my Lord. Wow. Anong pinapakita din dito? The personal relationship na meron si Mary kay Jesus. Do you have a personal relationship to the Lord? My Lord, my Jesus. Nabanggit na ba natin, Jesus is my Savior, my Lord, my God, my Master. Sabi niya, they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Having said this, she turned around and saw Jesus standing. Habang sinasabi pa lang daw niya yon, nakita niya si Jesus nakatayo. But she did not know that it was Jesus. Maring feeling ni Mary na nanaginip siya. No? At sabi dito, but she did not know that it was Jesus. Nasaan si Jesus? Jesus was standing. Meron po ba sa panahon sa buhay natin na parang ang lungkot-lungkot natin at akala natin ang layo-layo ng Panginoong Hesus sa atin? No, Jesus is with us. Yung akala natin malayo si Lord, yung akala natin wala si Lord sa mga sorrows natin, no, He is not far away. Si Jesus, dahil buhay siya, nakatayo siya sa tabi niya. Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Alam mo, hindi si Jesus, gentle siya eh. Hindi siya yung, bulaga, ano ba? Hindi ganon. Alright? He is kind. He is loving. So, alam mo yung parang dahan-dahan niyang nililid pa rin si Mary. Why are you weeping? Whom are you seeking? Alam niyo po ang taong may pangunawa at gentle, marunong magtanong ng tamang tanong. Why?
Halimbawa, anak mo dumating sa bahay, umiiyak. Di ba? Pag tayo po ay may pagmamahal, di ba tinatanong natin, hindi yung sinasabi ko kasi sa'yo. Di ba papasok pa lang siya, ganun na ba kaagad yung ano? alam ko, yung mangyayari agad talaga yan. Hindi. Alam nyo, pag pumasok po siyang umiiyak, tanong muna tayo. Why are you weeping? Bakit ka umiiyak, anak? Hindi yung, sinasabi ko na sa'yo. Sinasabi ko talaga. Di ba? Diba, bata, tumakbo sa atin, may sugat. Sinasabi natin kagad, sinasabi ko kasi sa'yo. Hindi muna, nasaktan ka ba? Saan pa yung masakit? Amen po ba? Kaya natumba sa bike, natumba yung motor. Yung motor! Teka, siya muna. Kumusta ka? Di ba? Saan ang masakit? Hindi, yung motor ko. yung sasakyan ko. Hindi, may nasaktan ba? Amen po ba? Sabi niya, why? Why are you weeping? Whom are you seeking? Akala niya, gardener yung kausap niya. Supposing him to be the gardener, kaya talagang mayaman itong si Joseph of Arimathea, yung garden tomb niya, may gardener pa. Sabi niya, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him and I will take him away. Alam niyo, yung salita ni Mary, nagpapakita talaga na love niya si Jesus. Sabihin niyo po, saan niyo siya nilagay at talagang kukunin ko siya. Wala nang iniisip kahit mabigat si Jesus, ganun ang nagmamahal. Diba? Yung anak ko po, mahigit 10 kilo na po yata, pero dahil mahal ko siya. Sabi kanina ni June, sorry, hindi ka ba nahirapan or mabigat? Sabi ko, June, wala na. Pag may pagmamahal ka, kahit mabigat, bubuhatin mo. Amen? Right. Ang nagmamahal, walang hirap na hindi kakayanin. Tingnan yung sinasabi niya, I will carry him. Bubuhatin ko siya, kukunin ko siya. Ang taong may pagmamahal, hindi nagbibilang ng gawain. Amen? Sino rito nagbilang na ilan ang ginawa niya sa bahay niya? Huwag na tayo magbilang kung may pagmamahal. Amen po. Magdugtungan na lang tayo at magtulungan. Walang mahirap o mabigat sa taong may pag-ibig. Amen. Palapakan natin ng Lord. Ang taong gustong maglingkod sa Lord, walang mahirap, walang mainit, walang mabigat, walang... Jesus nga, di ba? Even the disciples, may mga times na hindi daw sila nakakakain ng maayos or ng sakto dahil sa paglilingkod. Minsan may mga ganon. And just go through it. Continue po natin. Jesus said to her, Mary. Yun lang ang sinabi ni Jesus, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Alam niyo po, pagkasabi lang ng pangalan niya, nakilala na niya. Which means teacher. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Siguro nung pagkakita po ni Mary kay Jesus, parang ayaw niya ng lubayan. Pero sabi niya, don't cling to me, punta ka muna sa mga disciples. Isipin niyo po yung closeness niya kay Jesus. He loves Jesus. He is close to Jesus. Di ba pag close ka, clingy ka. Amen? Sabi nila, ang baby, clingy daw. Sabi ko, mukhang ako po mas clingy sa anak ko eh. Because there are times talagang kung maaari, gusto ko kasama talaga siya lagi. Alright? So, mahal niya, clingy. Pero sabi niya, don't cling, do not cling to me. For I have not yet ascended to the Father. Nag-reveal na siya ng mangyayari dito. Pagkabuhay niya, ang next na mangyayari, a-ascend siya, babalik siya sa Ama. He will ascend to the Father. Pero ang sabi niya, bago mangyari yun, go to my brothers and say to them, ito yung mensahe, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Hindi nga lang yung buhay ako eh. Nakita ko si Jesus at ang mensahe niya, babalik daw siya sa Ama. Yun ang bibit-bitin niya na mensahe sa mga disciples. Wow!
Ano pong ibig sabihin nito? Talagang lahat ng sinabi ni Jesus ay matutupad. And He is God. And He will go back to the Father in heaven. At ang bili niya sa kanila, kung saan ako pupunta, doon din kayo. Alam niyo po, dahil si Jesus ay nabuhay na muli, lahat po ng nasulat na sinabi ni Jesus, paniwalaan natin, sabi ni Tim Keller. Kung si Jesus ay nanatiling patay, lahat ng sinabi niya, huwag mong paniwalaan. But because He is alive, lahat po ng sinabi niya, sundin natin at gawin natin. Dahil sa Kanya rin tayo may buhay. Amen? Sabi niya, I am ascending to my Father. At hindi lang niya sinabing my Father, your Father, to my God and your God. Wala po tayong ibang paglilingkuran, kundi ang Panginoong Jesus, God the Father, and who is with us till the end of time, the Holy Spirit. Can I hear amen? So sabi niya, do not cling to me, at ang utos niya, go to my brothers. Verse 18. So Mary Magdalene went and announced to the disciples. Anong sinabi niya? I have seen the Lord. Yan ang isinulat ni John, pero I believe, sinabi din niya ang lahat ng binilin sa kanya. And that He had said these things to her. Ano yung mission ni Mary? I-announce si Jesus. Jesus is alive. Jesus is the Savior. Jesus is the Redeemer. At tayo din po. Tell everyone that Jesus is the name above all names. The risen King is personal. He is my Savior, your Savior. He knows your name, my name. At dahil sumasampalataya tayo sa Kanya, our names, they are written in the book of life. Kaya sabi niya, rejoice that your names, ang pangalan mo, nakasulat sa book of life. Hindi man ito nakasulat sa, top 10 billionaires in the world or anumang mga magagandang listahan sa mundong ito. But of course, desired to do good. Okay? But rejoice first that your name is written in the book of life. The risen King is personal and He is calling every one of us. At kung bago po kayo dito and He is knocking sa pintuan ng iyong puso, let Him in. Just like John, believe in the Lord Jesus Christ, that He died for our sins, He rose again to give us eternal life. Sumampalataya tayo sa Kanya. At tandaan natin na ang buhay sa mundong ito ay magwawakas. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. The first preacher of the resurrection is a woman. But, let me tell you, ang assignment to preach the gospel and to announce to the whole world that Jesus is alive and He is our Savior, yan po ay mission nating lahat. Use your wealth, use your possessions, your position in life, use your social media account, use whatever you have to proclaim the name of Jesus. Use your time and talent here on earth to serve the living God. And His name is Jesus. Can I hear amen? The risen King changes everything. Ano po yung mga binago niya at ginawa niya? Number 1, He's the King who died for our sins. He's the King who conquered the grave. He's the King who calls our name. He's the King who sends us out with a mission. Our mission is to proclaim that Jesus is King. He is the Savior of the world. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, we love you, Jesus.
Remain seated, sing this song with us, and receive the communion elements. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But for the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chain, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Sige po, samahan natin ang ating mga kids. Let us all stand up and remember what the Lord has done for us. And that is a beautiful song. Amen? Thanking Jesus for what He has done. Hold your breath and repeat this prayer after me. Lord, Lord, this bread this bread represents your body represents your body broken for me. broken for me. You offered your body You offer your body to God to God to save me to save me from all unrighteousness from all unrighteousness and heal me and heal me from all from all my diseases. diseases. But because of what you have done, Because of what you have done, I am saved. I am saved. I am healed. I am healed. You are my Savior. You are my Savior. You are my God. You are my God. You are my King. You are my King. Amen. Amen. Lord, Lord, this cup this cup represents the new covenant represents the new covenant in your blood. in your blood. You offered your blood to God You offer your blood to God for me, for me to cleanse to me cleanse me from all sin from all sins that leads to death. that leads to death. Thank you Thank you for washing away my for sins, washing away my sins, making me pure making me pure and holy, and holy, so that I may serve you, so that I may serve the living the God. living God. Amen. Amen.
lift our hands to the Lord. Thank you, Lord, for all you've done in our lives. Thank you for saving us. Wala kang katulad, Panginoon. And Lord, dahil niligtas niyo po kami, Panginoon, mamumuhay po kami ng malaya at susundin. Tulungan mo kami na sundin ang kalooban po ninyo. Holy Spirit, empower us to be a blessing to our friends, to our loved ones, and to the people around us. Saan nyo man po kami nilagay, itinanim, kami po, Panginoon, ay mamumunga para sa inyo. Thank you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And everyone say, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Praise God.